testigong si Giovanni Nang, ang finance director ng Megaworld, lumalabas na binili ng mag-asawang Corona ang condo unit sa The Bellagio sa Taguig sa halagang 14.5 million pesos. Pero sa salin ni Corona, 3.9 million pesos lamang ang idineklarang assessed value nito at 6.8 million pesos naman ang fair market value. Ayon sa prosekusyon, hindi tatanggap ng ganoong kalaking diskwento ang isang opisyal ng pamahalaan na may integridad. Pero gate ng depensa, common marketing practice umano ang pagbibigay ng diskwento at hindi pribilehiyo para lamang sa Chief Justice. Paliwanag ng taga Megaworld, malaki raw ang diskwento dahil sa global financial crisis at ilang depekto sa condo unit. Nagdesisyon ang Senado na ipasabina ang Senior Vice President for Marketing ng Megaworld para mas mabigyang linaw ang totoong presyuhan ng mga condo unit. Inungkat din ng prosekusyon ang McKinley property na nakapangalan sa anak ni Corona na si Sharina. Pero sa mahigit 20 resibo, lumalabas na ang mag-asawang Corona raw ang buyer. Natalakay rin ang condo unit sa Spanish Bay Tower sa Bonifacio Ridge, Taguig City. Batay po sa deed of sale, nasa 9.15 million pesos ang halaga ng condo unit na binili noong 2005 at nakapangalan kay Cristina Corona. Ipagpapatuloy ang paglilitis mamayang hapon. Patay isang iniinala magnanakaw matapos umunong makipagbarilan sa mga pulis sa San Jose, Negros Oriental. Sa Pangasinan naman, isinara sa publiko ang Lingayen Airport matapos makasagi ang isang eroplano ng tricycle na nakikipagkarerahan sa runway. Narito ang Ratsyada Probinsya, hatid ni Jay Sabale. Pa-take off na sana ang Cessna aircraft na ito nang biglang sumulpot sa harapan ang dalawang nagkakarera umanong tricycle sa mismong runway ng Lingayen Airport sa Pangasinan. Sakay sa eroplano sina instructor pilot Captain Queenie Gaviola at student pilot Jose Valledor Jr. Hindi nasaktan ng dalawa pero na-damage ang main landing gear ng eroplano matapos sumabit sa isa sa mga tricycle bago tuluyang nakalipad. Ang mga driver ng dalawang tricycle nakatakbo at hindi pa rin mahagilap. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, wala raw pagkukulang ang instructor at student pilot sa insidente. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganitong insidente. Ginagawa raw kasing shortcut ng mga residente ang runway para madaling mapuntahan ng dalawang barangay. Matapos ang nangyari, nagdesisyon ang CAAP na isara na ang Lingayen Airport sa publiko. Mga operator at piloto na lang ng flying schools ang pinahintulutang pumasok. Papatawan ng parusa ang sino mang lalabag. Sa Tungawan, Zamboanga, Sibugay, pinagbabaril ng 4 na lalaki ang 2 pulis sa bus terminal. Dead on the spot sina PO1 Radin Hasi at PO1 Ray Romano. Ayon sa pulisya, nagkakape ang mga biktima sa isang tindahan nang biglang lapitan ng 4 na sospek at pinagbabaril. Sa tulong ng ilang saksi, nakilala ang 2 sa 4 na sospek na sina Monib at Jomar Aucasa. Sangkot din umano ang 2 sa isang insidente ng ambush at pagsunog ng mga bus sa Tungawan. Nagkasana ng hot pursuit operation ang pulisya at militar para mahuli ang mga sospek. Sa San Jose, Negros Oriental, patay ang isang hinihinalang magnanakaw matapos makipagbarilan sa mga pulis. Ayon sa pulisya, niloban umano ni Misael Tindok ang isang bahay kasama ang 2 pang lalaki. Agad rumisponde mga pulis at naabutan si Tindok pero nakatakas ang 2 niyang kasama. Natangay umano ng 2 ang may 100,000 pisong halaga ng pera at gamit. Nadamay at napatay sa barilan ng isang habal-habal driver habang sugatan naman ang isa pang lalaki. Patuloy na tinutugis ang 2 nakatakas na kasama ni Tindok. Para sa unang balita, Jay Sabale reporting. Hindi po lahat ng mga pulis may baril. Kung meron man, may ilan na hindi nakakaalam ng wasto at responsableng paggamit ng baril. May nagmungkahi tuloy na bigyan na lang ng bolo ang mga pulis. Darito ang report ni Julio Segovia. Philippine National Police na ang nagsabi, sanay na raw silang masisi kapag may palpak na operasyon. Isa sa idinahilan nila, hindi raw lahat ng pulis may baril. 65% pa lang o higit 70,000 sa kabuang 140,000 pulis sa buong bansa ang may sidearm o pistol. Kung may baril man, tila nangangamote naman daw ang ilan sa wasto at responsableng paggamit nito. Yung aming training ammunition na should be given priority. Tapos yung
yung aming skills development na dapat they should be given focus. Hindi dapat kasi pabago-bago yung programa as far as marksmanship is concerned. Isinusulong ngayon ng Deputy Chief for Administration ng PNP ang pagtutok sa training ng mga pulis sa paggamit ng baril. Gaya ng patakaran noon, dapat daw kumpiskahin ang inisyong baril sa pulis na di papasa sa pagsasanay. Pabiro pang mungkahi. If you cannot qualify the basic marksmanship training, kahit pa nung nandun sa academy kami, you're not supposed to have a handgun, di ba? Or a firearm. So ang tinatawag namin dyan kuminsan, boloman. Kasi wag nang baril ang i-issue sa'yo, kundi itak na lang. Hindi sinagot ni PNP Chief Nicanor Bartolome ang tungkol sa suwestyong paggamit ng bolo. Pero nanindigan siyang mas paigtingin pa ang training ng mga pulis sa paggamit ng baril. Meron kaming mga drills na ginagawa rito, pero on the training aspect, kasama ito sa entry course, kasama rin doon sa mga ibang specialization course. Especially kapag ikaw ay maneuver unit. Kailangan meron kang kaalaman, kailangan matrain ka. Wala naman daw kaso kay Chief Inspector June Carillo na 30 taon na sa serbisyo kung anong armas ang ipagagamit sa kanila. Ang importante raw. Kahit nga walang armas basta ang may trust sa iyo ang community, hindi ka na kailangan pang magkaroon ng armas, ano? So ang kailangan lang naman diyan yung makalapit tayo ang mga mamamayan sa kapulisan na walang takot. Iba-iba naman ang reaksyon ng ilang pulis na nakausap namin. Kung magkakaroon ng hold-upan, kaya ba ng bolo yung katapat na kriminal na may dalang Armalite, may dalang M14? Kahit walang baril siguro kung talagang ang isang pulis tamang ginagawa. Ang DILG, aminadong baliwalang skills development kung kulang-kulang ang supply ng armas. Ang dapat daw gawin, punan muna ang kakapusan sa mga baril. Nasa proseso na ng procurement ng DILG ng karagdagang 35,000 baril. At ba't ho siya may proficiency problems? Kulang ho yung gamit na kanya natatanggap. Kaya imbis sumpunahin namin siya, ibibigay namin yung gamit para ma-improve yung kanyang proficiency. Dati na rin ipinanukala ng NOY MMDA Chairman Bayani Fernando ang paggamit ng bolo ng mga MMDA personnel. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Labing-anim ang patay sa pananalasa ng bagyo sa ilang lugar sa Indonesia. Kabilang sa mga nasawi ang isang batang babaeng natabunan ng gumuhong lupa dahil sa pag-ulan. Nasa 23,000 bahay ang nasira dahil sa lakas ng hanging dala ng bagyo. Nagtumbahan ang ilang puno sa kalsada. Nasira naman ang isang tulay dahil sa pag-apaw ng ilog. Naantala rin po ang operasyon ng ilang pantalan dahil sa malalakas na alon. Dating boxing heavyweight champion Mike Tyson kasama sa World Wrestling Entertainment 2012 Hall of Fame. Nakatakdang manumpa si Iron Mike sa WWE Hall of Fame sa darating na March 31. Unang lumabas sa WWE si Tyson noong 1998 nang sumabak siya bilang Special Outside Enforcer para sa championship ng WrestleMania 14 sa pagitan ni Shawn Michaels at Steve Austin. Nakilala po si Tyson sa pagiging undisputed boxing heavyweight champion of the world. Masaya naman daw siya sa karangalang natanggap sa mundo ng wrestling entertainment. Movie ni Madonna na WE ipapalabas na. Ang Queen of Pop ang nagdirect ng pelikula tungkol sa love story ni na King Edward VIII at American divorcee Wallis Simpson. Bukod sa pagiging director, tumulong din si Madonna sa pagsusulat ng screenplay ng WE. Ayon sa Queen of Pop, matagal na umano siyang curious tungkol sa buhay ng dalawa. Kaya naman nang makakita ng opportunity ay ginawa na niya ang pelikula. Sa February 3, i-release sa US ang WE. Kapuso actress host Isabel Oli moving on na raw after ng breakup nila ni Gab Valenciano. Ayaw nang idetalya ni Isabel ang naging cause ng breakup nila ni Gab, pero naging maayos naman daw ang relasyon nila noon. Ayon kay Isabel, malaki raw ang naitulong ng kanyang pamilya para malampasan ng pagsubok na hinaharap niya ngayon. Sa akin, sa ngayon, pamilya ko talaga, and si God. God's grace to kung ano nakikita niyo sa akin ngayon na